Doon na. Doon na kay. Ang butang mga kaigsunan. Itong damo na itong mga kuglingon sa itong pagsimba, sa itong buhi. O balaan, tumahanan nga Diyos. Siyang dulon karon sa pag-ampo, karon sa pagpasalamat, pangayo sa iyang panalangin, ining adlaw ipapahulay. Let us all pray. Our most gracious Almighty Father in heaven, pasalamat mi. Adlaw na pod nga papahulay din kami Ginoong Dios. Imo na pong gitigom, gitawag haron simba diha kanimo. Dios nga naghatag namo kinabuhi, nagluwas. Kami mapasalamaton o Dios nga way hunong imong pag-atiman sa imong iglesia, sa imong mga katawhan. Ikaw laman ang among pasidunggan o pasalamatan. Ining tanan nga among nadangkon gikan kanimo. O Lord, nag-ampo pod may ning buntaga among Dios sa among panimbahon nga o Lord unta ikaw magauban kanamo among pag-ampo nga imong special nga presensya magauban pod kanamo dinhi. O Lord, bisan pa man sa among kahimtan karon nga lisod ug dili normal o Lord, tigom nag-ampo mi nga ikaw magpadayon uban kanamo pinagi sa imong balaang espiritu nga o Lord, ikaw mo mag-andam sa tanan nimong mga katawhan sa among mga kasing-kasing una sa pagsimba din kanimo nga ikaw mo mapahimutan, ikaw man tahuron ug hadlukan nga o Lord, wa mi lain simbahon karon kundi ikaw lamang ug ikaw masimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa Lord, nag-ampo mi, nama kami tanan. Pinagi pod o Dios nga unta imo kami ugasan sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Maoy among paglawom nga kami pasaylo sa among mga tanang kalapasan buhat dinha kanimo. Ug makaduol kami dinha kanimo o makapahimot kami kanimo diri sa among panimbahon karong adlaw. So Lord, grasya kami kaluy kami karon. Purify us by the blood of Jesus and grant us wisdom and power in how to worship you, that you will truly be glorified in our midst. Lord, apart from you, we could do nothing. Makaawang gayud ang among pagtigom ug pagsimba ining adlaw ug di minimum banan ug di pod minimo protektahan. Lord, nagampo mi protektahan pod mi kan sa among mga kaaway. Si Satanas, kalibutan ug ang remaining corruption in the flesh. Pray for protection nga di gyud madisturbo ang among pagsimba ug pag-igugma dinha kanimo ining adlaw o Lord. So Lord, andama kami san paman sa among pagpamalandong karon Ginoo Dios. Makaandam ni namo tanan among pagpamalandong sa Lucas 22. Ginoong Dios. So Lord, may you feed us with your word today and nourish our souls that we may continue to walk in the life that you have called us to do, a life that is holy and righteous. Ini Ginoong Dios among pangayo, giampo, gipasalamatan, gilauman sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen. Sa atong pagpamalandong karon, sa atong pasunod nga pagbasa sa Lucas 22, aniya nata sa bersikulo 14 antod sa 23. Luke chapter 22 verse 14 to 23 ang atong pamalandungan ining buntaga. I will read. When the hour had come, he reclined at the table and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. And when he had taken a cup and given thanks, he said, Take this and share it among. For I say
to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes. And when he had taken some bread and given thanks, he broke it and gave it to them, saying, This is my body which is given for you in remembrance of me. And in the same way he took the cup after they had eaten, saying, This cup which is poured out for you is the new covenant in my blood. But behold, the hand of the one betraying me is with me on the table. For indeed, the Son of Man is going as it has been determined. But woe to that man by whom he is betrayed. And they began to discuss among themselves which one of them it might be who was going to do this thing. So atong nakita no ang pasahe atong gibasa ang Lord's Supper ang balang panihapon, no? An ordinance that Jesus commanded his people to observe. Ordinansa sugo sa Dios, mando sa iyang mga tao nga tumanon or buhaton, that in observing sa pagbuhat niini that we should remember him, no, atong mahinumduman sa Ginoong Hesus sa iyang mga pag-antos, that his life was given for sinners, that he died in the place of sinners as their substitute so that souls will be saved. Ug sa paghinumdum sa balaang panihapon atong sa pagbuhat sa balaang panihapon, mahinumduman nato sa Ginoong Hesus, no, sa iyang trabaho, and that this is the appointed way by which God will pardon transgression. So wa gyud lain pamaagi, no, pinaagi ra gyud sa pagpaagas sa dugo ni Ginoong Kristo, no. Without shedding of blood, there's no pardon of sins. And that's paghinumdum kang Ginoong si Kristo, that those who repented from their sins and put their trust and faith in him will not perish but have eternal life. So muna, no, sa panahon nga magbuhat ta sa balaang panihapon, pagkaon sa tinapay o pag-inom sa bino, atong mahinumduman sa Ginoong Hesus iyang trabaho, no, yang lawas as a sacrifice in behalf of sinners. Dayon nakita po nato dinhi sa katapusang pasaya itong nabasa, no, verse 21, particularly Jesus mentions that the traitor is with him on the table, no. Mention ni Ginoong Kristo nga nauban kaniya sa lamisa ang mutraidor kaniya, o kanya gisulti ang ngalan. Pero atong nakita sa sugod sa verses in chapter, Luke chapter 22, na it was Judas. Kining tungora wala pa kibalo mga disipulo, wala gi-mention ni Christ. So gisulti ni Christ nga alaot gyud siya, no, kinsa to siya mo traidor kang Ginoong Hesus, no, makabaton gyud eternal na silot. You will receive eternal action. Ang gibuhat sa pagkahibalo sa mga disipulo niini nga ang traidor nag-uuban kanila sa lamisa, no, sa pag buhat niining balang panihapon, kita nato ang mga disipulo in verse 23, no, the disciples discussed among themselves which one of them it might be who was going to do these things. So, no, ilang gi-examine nila mga kung kinsa ka ni ang mutraidor kang Ginoong Hesus. Hinaot mo po mo no, muna atong makita nga maobserbaran nga bisan pa man ang mga nagtraidor, ang mga makasasala, maka-partake gyapon sa balang panihapon, no. So dili gyud exclusive tanan nga naluwas atong nakita dinhi nga mismo ang nagtraidor kang Ginoong Kristo nga si Judas, no, nagpartake pod kauban sa balaang panihapon. So mo po na, no, atong ma-observe pod sa ato ang mga churches nga naapoy mga
dili man ta Ginoo, di man ta pre kang Ginoong Kristo nakakita sa kasing-kasing sa matag membro, naagay masagol nga dili magtotoo, naagay masagol nga traidor diha kang Kristo. Na mo partake po, ma-member sa church, mo partake po sa balaang panihapon. Ato na makita no nga sa una nato tayong mga kauban nga mga membro no ni confess, ni profess nga manununod kang Ginoong Kristo, but eventually no wala na din nakauban nato karon nga pakasala na. So hinaot kini nga pasahe mag hatag po nato kadasig no to examine also ourselves nga wa ba tay mga sala nga makapatraidor sa atong Dios nga si Ginoong Kristo. Kay itong nasayad no itong nakita nga si Ginoong Kristo ray makakita sa atong kasing-kasing. So hinaot di ta magpalimbong nga dili kakita ang Dios sa atong mga kasing-kasing. Sa ano kanunay gid ta mag-examine sa atong mga kasing-kasing nga wa ba tay mga sala nga nagpabilin na nagtraidor sa atong Ginoong Hesus, ato ginang hinulsulan, i-repent, no? Mubitaw nang sa 1 Corinthians chapter 11:27, no? Sa kanang mag-observe sa balang panihapon, ingon diri ni Paul, therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Verse 28, but a man must examine himself, and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. So, importante yung kayo nga mag-examine ta atong susiyan, atong kagulingon. Wala ba tayo mga sala na makapatraidor kang Ginoong Hesus. Kay tinaw kay din nga si Ginoong Hesus makakita yun sa matag usa natong mga kasing-kasing. And so, inaot kining mga pamalandong, labi na no, karon nga di ta magkatigom makabuhat sa balaang panihapon sa sitwasyon karon, padayon ta mag-inumdum sa trabaho ni Kristo no nga ang iyang mga pag-antos ug iyang kamatayon, ang pagpaagas iyang dugo, hinaot magdasig ni nato maglig-on sa atong pagsalig kaniya nga marugi no pamaagi nga kita mapasaylo sa atong sala, hinaot malipunta niini nga wa gyud lain nga makapasaylo sa atong sala kundi ang pagpaagas lamang sa dugo ni Ginoong Kristo didto sa cross. Manta balikunta sa pag salig ni ana no. O hinaot magdasig pud sa atong pag-alagad sa Dios, knowing that we are no longer condemned in His front. We are no longer enemies of God but His adopted children. So hinaot magpadasig na nato sa pag-alagad nato kang Ginoong Hesus, isip mga tinubos niya labi na karon sa panahon sa kalisod nga nani krisis sa tibok kalibutan ug sa atong kaimtang no daghan kaayong mga kasubo nga mga pangitabo, daghan kay nangamatay karon tungod sa virus. Hinaot kani po magdasig kanato gatag pagkaom to share the gospel, especially karong panahon nga daghan gyud kaayong ato makita nga mga pamilya nga subo tungod sa nipanaw ilang mga loved ones tungod sa virus ug di nila di sila maka-grieve in front of the dead body, ma-infect niya sila, i-cremate na, di na nila makita, ilubong na. So di na sila maka-have time pa with the body nga nakuan. So daghan kay pait grieving nga mga stories to mabasa o madungog sa balita. So hinaot muna maghatag nilag paglaom. So kita mundang og share sa mayong balita to others what Christ have done on the cross. Nga haron maluwas ta sa atong mahugasan ta sa atong sala, mainluan ta sa atong mga sala. Dili na ta maulipon sa sala. Libre na ta mo alagad sa Dios ug abaton ta og eternal nga buhi. So muna atong pamalandong karon hinaot madasig ta padayon sa pag-alagad sa atong Dios nga wagi laing gibuhat kundi kaayuhan nato. Di gyud nato kalimtan ang trabaho ni Kristo nga magay pinakadako nga gasang yang gihatag kanato ang kaluwasan ni Ginoong Kristo. So muna let us close in prayer. Heavenly Father,
May hunang mong pagdaig pasalamat kanimo kay sa ka Dios nga balaan, mahigugmaon ug maluloyon ug justisya, matarong. Lord, salamat kaayo gyud sa trabaho ni Ginoong Jesucristo na nagpahupay sa iyong kapungot, naghatag og justisya sa mga panglapas namo nimo nga mga balaod, ug naghatag pod og paglaom kanamo minulsol mi sa among sala ug salik kaniya kami makabaton ug dili kamatayon kundi eternal nga kinabuhi uban din na kanimo sa way hunong nga kalipay na wala na sala nga dominar o Lord sa dalaygon kay ka Dios. Napangimi lamang o Lord niamong pagsalig ya kang Kristo napagid mi aning kalibutan na mukunhod pagid niamong pagsalig mapakyas pagid mi kay tabangin mi aga kami ang libuna mong mga pagsalig na kanimo sa trabaho ni Ginoong Jesucristo. So Lord, sa among pagkapakyas, padayon mo confess among sala, musalig sa trabaho ni Kristo, aron kami mahinluan. Padayon kami nga makalaom sa makahatag o paglaom sa mga wala pa diya ni Ginoong Jesucristo, pinaagi sa Ebanghelyo. Sa Lord, sige kami tanan, labi na karong panahon nga lisod jud kaayo, ang ginanglan mismo kadasig, nanglan mismong balang espiritu, nginanglan mismong iya o gahom. Sa Lord, kauragyan among ilauman ni initanan, san paman sa among pagpadayon sa among panimbahon karon. Sa initanan among gitugyan kanimo, ban sa pagpasalamat sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen.